Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning. At panalangin ng pagpapala, kaayusan, peace of mind, at naway sa patuloy nating paglapit sa Diyos ay masumpungan natin ang ating mga kahilingan. O marami man tayong pinagdaanan ay makamit natin ang tunay na kapayapaan. Okay, claim natin sa pangalan ng ating Panginoon. Meron tayong Bible verse of the day sa Psalm 1:6. Ang sabi ni Haring David, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama ay kapahamakan ang hantungan. So mapalad yung mga taong, mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang kanlungan. Kaya ano ba ang patuto ni Haring David? Sapagat si Yahweh ay nagbibigay ng tagumpay. Kahit si Job, merong paalala din si Job. Sabi niya, kung ako sa inyo, lalapit ako sa Diyos. Kasi ang pagtutuwid ng Diyos ay, kumbaga, minsan sinusubok tayo. Pero sabi ni Job, ang pagtutuwid ng Diyos ay huwag mong ipagdamdam. Kasi kung tayo man ay sinusubok, sabi niya, ginagamot niya ang kanyang nasukatan. Pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Minsan sabi natin, bakit Lord, dumadaan pa kami ng ganito? Kasi sa panahon natin, yun na ang paraan, proseso para ang tao ay nag-iisip o naging panatagang tao sa daigdig na ito. So, yun na ang naging proseso natin. So, instead of questioning God, ay dapat pag-aralan natin ang pamamaraan ng Diyos. Dahil pangit man sa ating paningin, ang paraan niya, pero 100% tama yon kasi meron siyang right timing, right direction. Kung ang Diyos talaga ang nagplano, 100% good timing at good direction siya. So, hindi mahirap para sa Diyos lahat dahil makapangyarihan siya kung imposible man sa pananaw ng tao. Gaya ng ating ebanghelyo, kaya ano ba ang diskusyon ng ating ebanghelyo? Marami kasing sinabi si Kristo, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. And then sabi pa niya, at ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. So sa paningin ng tao, ano bang ibig sabihin yon? Hindi na magugutom kailanman. Hindi na mauuhaw kailanman. So naging question mark yan sa tao. So verse 47, okay, John 6:47, sabi ni Kristo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, questionably pa rin. Ano bang ibig sabihin yan? Buhay na walang hanggan. And then, minsan, kinu-question pa nila, sino ka ba? Okay? Kinu-question nila yung authority ni Kristo. Sa verse 50, sinabi ni Jesus, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain ito ay hindi na mamamatay. Imagine, hindi na mamamatay. So, sa tingin ng tao, parang imposible pa rin. Verse 51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. So isa pa yan. Kasi kung titingnan niyo mga Hudyo, nag-react sila. Di ba anak ito ni Jose at Maria? So ganon sila, nakikita kasi nila eh. Kaya sabi niya, siya daw ang tinapay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Kaya sabi nila, ano ba ito? Cannibalism tayo, kainin ng kanyang laman, and then inumin ng kanyang dugo. So sa paningin ng tao, parang, ano ba, imposible. Hindi tunay na aral, parang kung sa atin ba kabaliwan, kabaliwan na pangangaral. Kasi yun ang understanding natin. Ganun yung kamalayan na naisip ng tao na syempre kapag kainin mo ang iyong katawan and then inumin ang dugo, parang iba yung interpretasyon natin. So yan yung mga pahayag na Jesus na sa tingin ng tao ay parang di naman yan totoo. Pero yun nga, nangyayari yan na nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay. And then nagpahayag siya, sabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo dati. Noong kasama pa ninyo ako, na kailangang mamatay ang anak ng tao upang iligtas ang lahat. Ng kanyang dugo ang paglilinis ng kasalanan ng sanlibutan.
Kaya doon nalinawan ng mga apostol na yung tinutukoy ni Kristo na laman ay yung kanyang pag-aalay sa krus. At automatic yung dugo naman ay paglilinis. Meron siyang connection sa Old Testament dahil ang Old Testament way of paano sila patawarin ng Diyos ay naghahandog sila ng tupa, naghahandog sila ng ram, at yung dugo na yun ay kabayaran din ng kanilang kasalanan. Kung gaano katindi yung kasalanan sa mundo, ganito din ang ihandog mo sa templo ng Diyos. So sa pagdating ni Kristo, kahit sa mga Hebreo, sinabi ng mga taga-Hebreo, na ang paghahandog ni Jesus ay isahang paghandog. Dahil sa Old Testament, taon-taon ang mga Hudyo ay nag-aalay ng tupa, hayop, pinapatay nila, ihandog sa Diyos, sinusunog. At pagdating ni Kristo, sinabi niya, yung kanyang paghahandog ay sapat na. Isahang paghahandog ng sinumang naniniwala at sumasampalataya. Yun. At yun yung tinutukoy ni Kristo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Although hindi pa ito nangyari, pero sabi ni Jesus sa kanyang pagbabalik, maganap ang mga bagay na ito. So yun ang hintayin natin. Baka sabihin ninyong bulaan si Jesus o bulaan yung kanyang mga pahayag. So kung makita na natin yung paghahari ng Diyos, doon natin masaksihan na totoo ang mga bagay na ito. So ang mga apostol, maraming mga, hindi lang apostol ang nag-alinlangan dito sa pahayag ni Kristo. So dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo, verse 52, John 6:52, nagtalo-talo ang mga Hudyo, sabi nila, paano maibibigay sa atin ang taong ito? At taong yun ang kanyang laman upang makain natin. So hindi nila naintindihan yon. Ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga apostol. Ang sabi ni Kristo, sa tulong ng Espiritu Santo ay maiintindihan ng tao ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ay plano ng Diyos. Diba? Sabi ni Jesus, Ama, sana hindi mangyari ito, yung kanyang kamatayan, pero yun nga, kalooban mong mangyari ito. So, mangyari nawa. Okay? So, yun. At sa 6:42, ano ba ang reaksyon ng mga Hudyo? Sabi nila, hindi ba si Jesus, di ba ito si Jesus ang anak ni Jose? O, yun. Kilala nila ang ama ni Jesus na si Jose at Maria. Sabi nila, paano natin kakainin ang kanyang laman? Then sinabi ni Jesus siya ang mula sa langit. Anong pahayag yan para sa kanila? Hindi katanggap-tanggap. Paano niyang masasabing siya'y bumaba mula sa langit? Sa 52, sinabi ng mga Hudyo, paano niya masasabi ngayon na siya'y bumaba mula sa langit? Okay? And then, ang mga apostol, ang sabi din nila, mabigat na pananalita ito. Then sino daw ang makakatanggap nito? So, kung human interpretasyon, napakabigat talaga. Kasi hindi naman pwedeng kainin mo yung flesh at inumin ang dugo. Sa Old Testament, bawal kainin ang dugo dahil buhay yan. Pero kung naunawaan natin yung spiritualidad, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao? Sa tao, mahirap yon, ang sabi ni Kristo. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya yung kanyang kamatayan is a ransom. Yung kanyang paghandog dyan, yan ay kabayaran. Hindi na isa-isahin ng Diyos yung pagkakasala mo. Yun ang pinakamaganda sa pagdating ni Kristo. Na hindi na titingnan ng Diyos ang pagkakamali ng tao kung naniniwala siya. Kasi ang gawain ng Espiritu Santo ay patuloy na maglilinis sa puso ng tao, sa isip ng tao. Kaya kapag ang tao ay humingi ng kapatawaran, lilinisin niya ng Diyos. So magkaroon siya ng peace of mind, acceptance, meron siyang panibagong kaisipan. So yun ang pinaka-role ng Banal na Espiritu ngayon. Siya na ang patuloy na maglilinis sa kaisipan ng tao para maiwasan natin yung hindi maganda, okay? At maisip ng tao yung mga maganda. So sabi ni Kristo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Okay? Sa verse 63, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So tingnan mo si Jesus. Sabay tao o Espiritu? Kasi ang pagkaalam ng mga Hudyo, dumaan si Jesus sa tiyan ni Maria.
So ang interpretasyon natin, siya'y tao. Pero bago nangyari yung paglilihi ni Maria, ano ang sabi ng anghel? Maria, pinagpala ka, sumasa iyo ang anak ng kataas-taasang Diyos, Espiritong Banal. Sinabi doon ng anghel, na Espiritong Banal. Then sabi pa niya, ang pangalan niya ay si Jesus, upang iligtas ang Israel. So bago pa nagkatawang tao, ang term kasi natin, nagkatawang tao. Si Jesus ay hindi tao, kundi nagkatawang tao. Kasi kung tao siya, gaya natin, tao tayo, mula sa sperm cell at egg cell. Si Jesus ay hindi sperm cell at egg cell. Sa Espiritong Banal, nagkaroon lang siya ng laman at buto. At yung tiyan ng babae ay isang proseso para magkaroon ng laman at buto ang isang elements. At si Jesus ay banal na espiritu. Okay? So sa verse 68, kahit maraming umalis at hindi na sumunod kay Kristo, ano ba ang pahayag ng mga apostol? Sabi ni Pedro, Panginoon, kasi ni Jesus, ang sabi ni Kristo, dahil ba rito ay tatalikuran ninyo ako? Then sa 62, sabi ni Jesus, gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Binanggit na ni Kristo talagang meron siyang kinaroroonan sa dati niyang kinaroroonan. And then ang sagot ng mga apostol sa verse 68, si Pedro ang nagsalita, Panginoon, kanino pa kami pupunta na sa inyo na ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan? And then 69, sabi nila, naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kasi meron silang hinihintay din na Mesiyas. Kailang ang kanilang understanding sa isang Mesiyas ay the warrior Christ. Hindi nila naintindihan na ang pagdating ng anak ng Diyos ay hindi warrior. Ang sabi nga ni Jesus, na parito ako hindi sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan, sa mga napariwara. So magkaiba yung understanding nila kasi may pangyayari kasi sa Jerusalem, gaya ng pananakop ng mga Roman Empire. At isa na yun ang sitwasyon nila noon, yung buwis, nagbubuwis pang tao sa church, nagbubuwis pang tao sa gobyerno. Ganun ang kanilang responsibilidad noon, para bagang nahirapan ang mga tao. So kahit si Judas, alam niyo ba kung bakit si Judas ay sumanib din sa puwersa ni Kristo? Kasi si Judas ay makabayan. Okay. Gusto niyang paalisin yung mga naghari-harian sa bayan. Ayon, nung nalaman niyang hindi ganun yung pinakalayunin ni Kristo, kasi gusto kasi nilang paalisin yung mga naghari-harian sa Jerusalem. Nung si Kristo ay pumunta sa Jerusalem, sumigaw silang, ito na ang hari ng mga Hudyo. Okay, doon sa Palm Sunday, naglatag sila ng mga damit o mga palm. Wini-welcome nila at sabi nila, ito na ang hari. Pero mga ilang araw, sumigaw ang mga taong ipako siya sa krus. Dahil akala nila ay warrior Christ nga ang pagtingin nila Political ang pagtingin ng mga tao kay Kristo. Pero hindi nga, iba yung ginawa ni Kristo, parang hinayaan niyang mamatay siya, ipako sa krus. Kasi yun naman ang pinaka-climax Yun naman talaga ang pinaka-purpose ni Jesus, ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. So, sa tingin ng tao, parang magkaiba. Hindi. Yung gusto namin ay digmaan para paalisin ito. Kasi makapangyarihan si Kristo At ayon sa propesya, anak ni David ang Mesiyas. Yun ang pagtingin nila. At si David naman ay warrior yon. Nilupig niya ang mga bansa, mga makapangyarihang hari. So akala nila ganun ang mangyari, pero magkaiba yung ginawa ni Kristo. Kaya instead of sigaw nilang mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ipako sa krus. Mga ilang araw sumigaw sila. So yan, mga kapatid, may mga bagay na magkaiba yung tingin ng tao sa plano ng Diyos. May mga sitwasyon naman na mabigat para sa tao.
pero yun ay akma para sa Diyos. Yun ay pamamaraan ng Panginoon. So, kung tumitingin ka sa makataong pamamaraan, okay, kung ang pagtingin natin ay makadaigdig, okay, mahirap ito sa tao. Ngunit sa Diyos, ay ano ba ang laging sinasabi ni Kristo? Higit pa rito ang saksihan ninyo kung naniniwala kayo sa proseso ng Panginoon o kung naiintindihan niyo ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, walang hindi kayang gawin ang Panginoon sa daigdig na ito. Ang ibig sabihin, kahit pangit sa ating paningin, pero kung yun ay kalooban ng Diyos, ayan, walang humahadlang dyan. Kahit sino walang makakahadlang sa Panginoon. So dumaan man si Jesus sa proseso ng pagiging tao, yan ay dahil kalooban ng Diyos kasi siya ang kordero ng Diyos. Pag sinasabing kordero, ihandog talaga yon, ialay. Okay? At ang interpretasyon natin, yung kanyang dugo ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang handog, siya ang kabayaran ng kasalanan. Kaya siya ang term nga niya ay laman. Okay? Ang term niya ay tinapay. Kasi, yun nga, ang salita ng Diyos ay naka-define kay Kristo. Parang ganun din yung interpretasyon natin sa panahon na pinaniwalaan natin siya. Pagkainin mo yung laman, hindi naman literal na yun ang sinasabi ni Kristo. Lagi niyang sinasabi ang naniniwala, sumasampalataya, nakikinig, kumikilala sa akin, ay bigyan ko ng buhay na walang hanggan. Okay? So, yun yan ang mga salitang minsan sa tao nakakalito, pero kailangan mong maniwala para maintindihan mo ang mga bagay-bagay. Kasi sa panahon na naniniwala ka, doon din mabuksan ang iyong pag-iisip. Okay? Pero kung ang karunungan lang ng daigdig ang basihan ng tao, yun nahihirapan ng tao. Mahihirapan ang tao na alamin ang mga espiritual. So, ang espiritu ay walang katawan at dugo. Kaya si Jesus dumaan sa proseso ng pagiging tao para magkaroon ang tao ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. So, sinabi yan ng anghel, kaya bago pa naglilihi si Maria, pinapaliwanag na ng anghel ang plano ng Diyos. Yun ang basihan natin, na totoo ang mga sinasabi ni Kristo, na siya'y mula sa langit, na siya'y tinapay na nagbibigay buhay, at siya ang magliligtas sa daigdig na ito. So, mga kapatid, kung karunungan mo lang ang basihan, hindi mo ito mauunawaan. Pero kung humihingi ka ng karunungan mula sa Diyos, maiintindihan mo ang mga salitang nagbibigay buhay. Amen? In the name of the Father, the Son,